Ohm's Law. Actually, meron ng isang nag-comment sa isa kong reels, maaaring isang estudyante or nakapag-aral na isang engineering courses. Nagtatanong kung marunong daw ako sa Ohm's Law. Sasagutin natin ng maayos yan. I-try ko kung kaya pa kasi medyo matagal na wala tayo sa school. Usapin kasi yan ng mga magagaling sa mathematics. Ohm's Law. Yung Ohm's Law, mayroon po yan formula. Calculation po yan ng voltage, current, and resistance. Kung napansin nyo sa reels ko, ang ginamit ko na letter ay E. Dahil sa ibang formula, ang gamit nila E, electromotive force. Pero para mabilis maintindihan, gumamit na sila ng voltage. Yung unit ng voltage, volts. Yung resistance, yung unit niya, ohms. Itong ay current, yung unit ng current is amperes. Pag-compute niyan, voltage is equals to current times resistance. Pag kukunin mo naman yung current is equals to voltage divided by resistance. Pag kukunin mo yung resistance is equals to voltage divided by current. Ulitin ko ulit. Computation po ito ng calculation ng voltage, resistance, and current. Yung voltage natin, yun nga yung unit niya, volts, resistance, ohms, yung I, current, ang unit niya amperes. Ulitin ko lang yung ginamit ko sa una, E. Dahil sa ibang formula, instead na B, E yung gamit nila. Ohm's Law. Example tayo number 1. Para may idea yung ating mga viewers. Halimbawa, ito yung tangke ng tubig. Yung laman ng tangke ng tubig ay may consider mo na voltage. Ito naman yung tubo ng ating gripo. Yan nga, i-consider natin yan na wire. Ang dumadaloy na pressure ng tubig dito sa ating tubo ay ang tinatawag na current. Yung gripo, pangit yung pagawa ng gripo. Yung gripo, yan ang tinatawag na resistance. Ang ibig sabihin, yung resistance, pinipigilan niya yung current. Samantala yung voltage, yan naman ang nagtutulak ng current papunta sa gripo. Example number 2 tayo. Dito gagamit na tayo ng formula ng Ohm's Law. Halimbawa, ito yung ating battery. Voltage. Ito yung ating wire. Halimbawa, ito yung ating ilaw. Halimbawa, yan ang ating ilaw sa gagamitin. Yan naman ngayon yung resistance. Ang dumadaloy na electrons, yan. Bilisan natin na tuldok-tuldok. Yan. Hindi lang maganda yung pagkatuldok-tuldok natin. Yan. Yung pressure ng electrons na pumapasok sa ating ilaw, yan naman ang tinatawag na current. Halimbawa, yung volts natin, yung voltage natin ay 10 volts. Yung resistance ng ilaw natin ay 5 ohms. Ngayon, kukunin natin yung current. Current is equals to voltage divided by resistance. 10 volts divided by 5 ohms
equals 2 amperes. Ang ibig sabihin, yung pressure ng electrons na dumadaloy papunta sa ating ilaw ay nasusukat sana 2 amperes. Sana may nakuha kayo ng konting idea rito sa vlog ko ngayon. Actually, medyo matagal na tayo na wala sa school. Medyo hindi ko sure kung tama o mali. Pero maraming salamat pala sa nag-follow and nag-subscribe sa akin sa